Ang nag-i-expand ngayon, yung mga power namin sa mga island. Kasi ang gusto ni Presidente, bigyan ng kuryente halos lahat ng tao eh. So, pinipilit namin mag-expand ng capacity. Nakakaawa lang talaga pagka yung mga tao po na simpleng-simpleng ilaw lang sa bahay, wala. Oh. Pero ano yan, mawawala yan. Siguro Okay. bago matapos yung term ni Presidente, almost 100% na tayo. Palagay ko. Salamat naman. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si RJ Nieto ng Thinking Pinoy. At ito po ang Through the Lens. Kasama po natin ngayon si Mr. Isidro Consuni, ang President and Chief Executive Officer ng DMCI Holdings. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga din, RJ. Well, kung hapon po ito ma-play, magandang hapon po sa inyong lahat. Alright, ganito po. Yung mga hindi po may kilala kay Tito Sid, sabi ko kanina, Tito Sid, hindi ko talaga pwedeng tawagin Sid eh. So Tito Sid, binibiro ko siya kanina. Sabi ko, malaki utang na loob natin sa kanila. Dahil ang DMCI po ang nakaimbento ng mga kondo na hindi amoy lumang mantika. Kasi po napakamaliwalas ng mga kondo po ng DMCI. So, sir, ito po, pwede niyo po bang i-describe sa amin kung ano po yung mga line of business, ano po ba yung expertise ng DMCI Holdings, DMCI Group? Unang-una, salamat, RJ, sa pag-imbita mo. Ayun po, salamat din po. Ang business namin, inumpisahan ng tatay ko. Umpisa kami sa maliit na construction company. Pagkatapos in 1995, nag-IPO kami. Kasi napansin namin sa construction industry, minsan maraming trabaho, minsan walang trabaho. Kawawa yung tao dahil ile-lay off mo dahil walang trabaho. So, Walang pirming trabaho. walang permit trabaho. So naisip namin na pumasok sa ibang negosyo para mabalanse yung workload para yung mga tao hindi nadi-displace. So pumasok kami sa real estate under DFCI Homes. Pumasok kami sa coal mining under Semirara. Then nag-joint venture kami ni Manny Pangilinan sa Maynilad. Maynilad. And then pumasok kami sa sa nickel mining, baka nickel DMCI mining. And then pumasok kami sa power sa ibang lugar, mga maliliit na island, mga isla, no? DFCI power. Ayun. So we're about five businesses right now. Alright. Pero nung sina-check ko po yung background ng DMCI, sinasabi po doon na kayo lang daw ang publicly listed na company na ang core expertise ay real estate at construction. Tama po ba yun? Well, actually, construction. Construction, hindi talaga construction. Sumunod real estate. So kaya pala kayo, correct me if I'm wrong, pagkakaintindi ko sir, ang primary motivation ninyo kung ba't kayo nag-publicly list, yung po mga hindi familiar dyan, pag publicly listed, ibig sabihin, makakabili yung publiko ng stocks noong korporasyon. It enables the corporation to expand into other lines of businesses or maybe expand their operations. So, going back. So, ang primary motivation niyo noon, para mapirme yung trabaho, hindi seasonal lang, yung trabaho ng mga tao ninyo. Pag nilay-off mo, tao kumakain araw-araw. Pag nilay-off mo, walang trabaho. Di ba, bakante siya, mag-aharap ng trabaho. Kawawa naman yung pamilya niya, di ba? So, we try to find a way na may continuity yung employment. May permis silang maaasahan na kita. Hindi namin na-achieve 100%, pero nabawasan yung layoff. Nabawasan yung seasonality ng trabaho. Tama. Ayun. So, sir, ano ba yung mga kumbaga pag naglakad ako sa kalye, ano ba yung mga project ninyo na malamang mapapansin? Yung mga building o mga infrastruktura na nakikita ko na kayo ang gumawa pala, yung kumpanya nyo ang gumawa. Well, nung araw, 1969, 68, ginawa namin yung Cultural Center. UCCP? And then kalahati ng PICC. And then yung dating Philippine Plaza Hotel na ano ba pangalan? Ano ba yung Sofitel na ba? Sofitel. Opo. Hotel. Manila Hotel, ginawa rin namin. And then a portion of SLEX, yung Skyway. Yung first portion, yung Alabang to, Limutan ko na, Alabang to Sukat yata yun or something.
Opo. And then, Tiplex, joint venture kami ng 8 contractor from Pampanga, 88 kilometers to La Union. Yun ang tinapos namin yon. Opo, in fairness, maganda po ang TPLEX, promise. Dahil sa TPLEX, lumapit ang Baguio. Totoo yan. Opo. At totohanan lang po, sir, hindi na mukhang sobrang layo ng Pangasinan. Kasi po noong araw talaga sasadyain niyo yung Pangasinan. Ngayon pwede nang i-road trip lang yung Pangasinan eh. And I think malaking bagay po yun sa hanap buhay ng mga tao doon dahil mas accessible na sila sa mga mamumuhunan mula sa Maynila. So ganito po sir, so sabi ninyo gusto nyo kahit paano ibsan yung seasonality nung trabaho po na ino-offer ng DMCI. So I presume gusto nyo alagaan yung mga tao ninyo. Ano po? So, syempre, hindi naman po lahat swerte na makakapagtrabaho sa DMCI. Marami po sa mga kababayan natin, kinakabahan din po kung ano ba ang estado ng ekonomiya natin, kung ano ba ang dapat nilang ano ba yung dapat nilang pagmula ng kanilang kaba, gano'n, o dapat ba sila maging optimistic? Sa inyo po ba ang palagay? Ano po ba ang sitwasyon ng ekonomiya natin ngayon? At tingin ko dapat ang tao maging optimistic. Kasi yung thrust ng government ngayon is connectivity or infrastructure through mass transit. So, ang balita ko, before the end of this year, a portion of LRT1 extension na hindi matapos-tapos, matatapos na. And then, yung LRT2, they extend daw going west to Tondo. Then, pipilitin daw tapusin yung MRT7. Yung commerce Yung mula station. sa Del Monte hanggang North Avenue. Hanggang North Avenue, hanggang EDSA. Then, yung ginagawa, malapit na siguro matapos, yung common station, linking MRT7, MRT1, MRT3. And then, sabay-sabay Tapos ginagawa nila yung North-South commuter line. That's yung North-South commuter line, yun yung nag-uumpisa sa Clark? Oo. Pababa hanggang Calamba. Fantastic yun. Game changer yun. Biro mo, 1 hour ka na, maski nakatira ka sa Clark, punta ka Makati, 1 oras lang. Opo. Parang Quezon City to Makati, EDSA, 1 oras. Sabi, syempre, nakakatuwa po. Sir, alam niyo naman, minsan nga ngayon, Kuboto ka muna 1 oras na yan. Ano ba? Pag sobrang tindi na traffic. So, malaking bagay nga po kung matutuloy po yung infrastructure. Meron pa yung subway. Yung Kakaroon tayo ng subway. Ano po, kaya sarado yung Meralco Avenue ngayon Baka una pa nga matapos yun kesa dun sa North-South commuter line nasa Malamang po. I think from sa North Mindanao Avenue, all the way. Mula Mindanao Avenue, NLEC, yung mabanda na yun. Pababa hanggang airport. Hanggang NAIA 3. Opo, hanggang diba? NAIA 3. Malaking bagay yun. Alright. So, sir, kasi kanina po, nagkukwentuhan tayo bago nitong interview na to. Sabi po ninyo, natutuwa kayo dun sa pagpili ng gabinete ni PBBM. Ano po ba ibig sabihin nyo dun? Actually, business is pleasantly surprised. Yung mga in-appoint ni BBM are very good technocrats. Magandang track record, at saka masisipag. Mahirap. Wala ka nakikitang pinta sa press nakita ka ba? Actually, nagulat nga ako Akala ko ataklihin nila no? Maganda yung mga appointees. So, by and large, I think alam mo, maski magaling kang presidente, hindi mo na mapapatakbo yung bansa sa ikaw mag-isa. Kaya may grupo ka na loyal at saka magagaling. I think yung nakuha niya mga tao, loyal at magagaling. Tingin ko lang Talaga po. So, kasi po marami nga din po na gusto rin mabalitaan kung ano yung mga klase ng tao na nasa Malacanang. Kaya nakatawa naman po pala na gano'n yung... Hindi ko kilala lahat. Pero yung mga kilala ko, very impressive. Pwede po bang pangalanan yung mga medyo impressed kayo sa pagkaka-appoint? Kaya ba? Puri naman to, pwede yun ang pangalan. Sino ba, sa palagay nyo, sa mga gabinete, sino yung mga top 3 na pinakamagaling niyang in-appoint? Sa palagay ko, yung Secretary of DNR, magaling.
Secretary of Energy, magaling. Yung head ng financial, ng economic team, Sino po magaling. ba head ngayon? Si ano ngayon eh? Si Rector na ngayon. Dati po, Sa DOF, magaling. Opo. Di ba? sa NEDA. Central Bank, magaling. Sino ba Central Bank ngayon? Hindi ko na nakakala. Remodun. Si Remolona. Yeah, Ayun. yeah. Tapos, nandun pa si Balis. Ang galing po si Balisacan. Neda. Opo nga, totoo nga po. Di ba? Well, ito po, ngayon po ba, yung DMCI Holdings, kahit ballpark figure lang po, yung tansya nyo lang, mga ganong karami po ang ine-employ ninyo? Siguro mga 33,000. Mga 33,000. Nag-expand pa po ba ang DMCI? Nag-expand na po yung operations ninyo ngayon? Ang nag-expand ngayon, yung mga power namin sa mga island. Kasi ang gusto ni Presidente, bigyan ng kuryente halos lahat ng tao eh. So, pinipilit namin mag-expand ng capacity. Nandun sa Masbate, nag-expand kami. Sa Mindoro, naglagay kami ng additional power. Sa Palawan, naglagay kami. At ini-encourage kami ng Department of Energy maglagay pa sa iba-ibang isla. Opo nga daw kasi nung isang araw po, ini-interview ko po si Maharlika Investment Fund President Consing. Ayun, si Sir Consing. Kasi tapos nga daw, ang sabi niya, isa nga daw sa priority po ng Maharlika Fund, electrification. Kasi nga daw po, sa Luzon, mostly marami nang may kuryente dyan eh. Pero sa Mindanao nga daw po, 85% nasa ganun lang daw po, 85% pa lang electrification. Nakakausap niyo po ba ang Maharlika Fund? O sino po ba ang, paano po ba kino-communicate sa inyo? Halimbawa na, Mr. Consunhi, kailangan natin ng mas marami pang pylons ng kuryente at power generating facility. How does that work? Well, actually, bago pa ang Maharlika fund eh. Bago pa, a few months pa lang yata yan eh. Opo, wala pa. But Mr. Consing has a very good track record as a CFO ni Ricky Razon, no? So, I think he can do well. Pero sinabi na niya, statement of principle na they will invest in infrastructure, they will invest in energy, they will invest in projects that will be game changer for the country. So, we're looking forward to working with them. So far, I think they've been talking to banks, pero hindi pa umaabot sa amin as private companies. Pero in as far as capability na mag-engage into yung parang construction noong mga facilities na yon, meron na po kayong means para gawin yon. So, kailangan na lang siguro ay green light na po. May track record na kami in power plants. Okay naman. Kasi po priso na to. So, kaya ko po ganun yung question ko. Oy, SP Cheese at saka Speaker Martin. Konting apro naman dyan para sa para sa energy. Kasi nga po, nakakausap ko po yung mga small businessmen. Hindi naman po ako rubbing elbows with the rich and powerful. Pero, ang lagi nilang kinukwento sa akin, ang pinakamalaking input nila, kuryente. So, napakalaking bagay daw sa kanila na magkaroon ng mura, masagana, at accessible na kuryente. Kasi nga daw po, pag napamura or naging mas reliable yung electricity supply natin, mas makakapag-expand pa daw sila. And I think everybody wins pagka gumanda po yung power grid natin sa Pinas. Kasi po ngayon daw, kulang na kulang pa rin. Tama po ba? Sa mga nakita namin na yung tatlong islands na nagpo-provide kami, Opo. ang laki ng growth eh. Like nag-umpisa kami sa Masbate about 15 years ago, 160,000 kilowatt hour a day. Okay. Ngayon, lagpas na ng 500,000, which is 3 times. 3 times in 15 years. Nung araw na nandun kami sa Masbate, walang traffic light, walang traffic. Ngayon, may McDonald's na, may Jollibee, 2 na yung mall, dumami na yung mga at saka mabigat na yung traffic na, nagmahalan na yung lupa. So, tumaas ang kalidad ng buhay ng mga tao doon. Yeah.
Bukod po ba sa Masbate, saan pa po kayo nagtayo ng merong Sa holdings? Palawan din. Saan pong banda doon? Tayo kami sa sa Aborland, Irawan, sa Quezon, tsaka Nara. Yung po bang kwento ng Palawan, kamukha dun sa Masbate? And naghahabol ang Palawan. Actually, right now, as we speak, nagtatayo kami ng additional capacity sa Aborland. Ayun. Kasi nga po, ang hirap pong umasenso pag walang kuryente. Di ba? Tatandaan ko po, ewan ko po kung tatandaan niyo, sir, yun ha. Yung 1992, yung nagsunod-sunod yung brownout. Totoo yan. To the point na na-satirize pa siya sa isang pelikula ni Jelly de Belen. Alam mo yun, si Gagay, ang prinsesa ng brownout. Di ba? Kasi nga po, noong panahon na yun, parang 6 hours, 8 hours a day, 6 years old lang ako, 7 years old. Brownout po talaga. Kasi mababaliw ang mga estudyante, ang mga bata kasi hindi makapag-aral, ang mga tahian, mga pabrika hindi umaandar. Sa palagay niyo po ba, na malayo po tayo sa possibility na gano'n ang mangyari? Palagay ko hindi mangyayari yon. I think very aware sila, Secretary Lutilla at saka yung kanyang team sa Department of Energy na priority ang kuryente. So, ang ginagawa nila ngayon is to create redundancy, to create capacity, and to go green. Sabay-sabay, biro mo 'yon, and additional coverage. So, nag-renewable energy sila, nag-electrification, nagagawa ng redundancy, pinipilit nila NGCP to yung backlog nila to update. So, I think last week nakita mo naman si BBM merong inaugurate na dito sa Bataan ba? Saan nga ba yung inaugurate? Sa may Bataan, di ba? Bataan Yung Hermosa Bataan yata yun, di ba? And last month, may inaugurate din siya sa dito sa Negros Cebu. Cebu na interconnection. Nakakatawa nga po dahil nakakaawa lang talaga pagka yung mga tao po na simpleng-simpleng ilaw lang sa bahay, wala. Hindi po ba? Pero mawawala yan. Siguro bago matapos yung term ni Presidente, almost 100% na tayo. Salamat naman. Kasi po sa totoo lang, sir, it was during the time of yung ni Presidente Marcos Sr. Na nag-umpisa yung widespread na rural electrification. Tama po. Tama yan. Kaya parang it's kind of interesting na baka ma-achieve yung actual na near complete electrification panahon ng anak. Hindi po ba? So, maganda sana kung mangyari yun. Matutuwa ang mga tao. Ako naman po sa totoo lang naniniwala po ako shoot for the stars para pag hindi ka man tumama, makabot ka man lang sa buwan. Hindi po ba? Palagay ko tatama. Sana po. I hope so. Ito po. Sabi nyo kanina, mga 33,000 yung mga tao na empleyado po ng DMCI. Siyempre, gusto nyo rin kahit pa paano mag-expand ng DMCI para mas maraming mabigyan ng trabaho. Ang gusto namin, kasi for so many years, ang Pilipino, businessmen, hindi nag-i-invest sa agriculture for many reasons. Tatakot sa land reform, may problema sa peace and order. Ngayon wala nang land reform at saka tinatanim na natin mga denuded forest. Pangalawa, contained na yung peace and order problem, both on the religious side and the political adversaries of the government. So, I think, kung makita ng ibang tao na investing in agriculture can be profitable at the same time beneficial to the national good, I hope other people will go back and start investing in agriculture because more than 50% ng pulubi na Pilipinas from the rural areas. So doon kami gusto mag-concentrate. Ano naman, nakakatanggap naman ba kayo ng suporta mula sa pamahalaan para dyan? Alam mo, very cooperative ang DNR. They are identifying, ang pagkadinig ko kay Secretary Larizaga is an additional 2 million hectares na either joint venture or let the public sector help in reforestation or in investment in agriculture. So, we're all excited to see kailan lalabas ng DNR ito kanilang
programa na ito. Malaki yun, ha? Shout out sa 2 million, DENR. 2 million hectares yun. So, 2 million. So, ano yun? 11 times 5, 55 na Maynila yun. Yeah, imagine mo yung yung employment opportunities na Na mag-generate. Malaking bagay yun. Malaking bagay. Hindi kasi nga po, sabi ko nga, pag nakikipagkwentuhan ako sa mga barkada ko sa Bulacan, yung mga childhood friends ko po na mga talagang working class po kasi background ko. Okay. Sabi ko, bago kayo mag-inarte na kailangan mataas yung sweldo, humanap muna kayo ng stable na trabaho. Kasi pag stable yung trabaho ninyo, makakapagplano kayo sa buhay. Yung mga anak nyo, pag-aaral ninyo. So sabi ko nga, pag nakakabalita kayo na it generates jobs, tapos yung job stable, matuwa tayo. Tsaka natin pag-usapan, siguro kung tataas yung sweldo balang araw, well, thank you very much. Susunod na yan. Susunod na yun. Pero step 1 tayo, hindi pwedeng, agree. di ba? Tama ka. Wala namang nag-gisa ka ako na sabay yung bawang at sibuyas, hindi ba? Bawang muna, tapos sibuyas. Grade 1 muna tayo. Magkaroon muna ng step 1. Step 1. Opo. Gainful employment muna. Ito po, nabanggit nyo nga kanina na isa po sa mga dahilan kung bakit, kumbaga apprehensive yung mga businessmen na mag-invest into agriculture, yung peace and order situation. So, pwede nyo po ba ipaliwanag sa amin lang, sir? Kasi alam nyo, medyo bata pa kami. Ano ba yung noon at saka ngayon? Parang 19 kopong-kopong and ngayon. Siyempre, di ba, walang trabaho tao, di kakapit sa patalim yan. Di ba? Whether it is lawful or unlawful. Kailangan niya pakanin yung pamilya niya. Opo. Pero, sino ba may gusto nun? Maski yung tao na nandun, wala din gusto. Pero wala siya alternative. Pero kung may trabaho sa bukid, at saka regular yung trabaho, palagay ko karamihan ng tao hindi magpupunta sa mga armed conflict. Hindi, gets ko po yun eh. Actually, totohan lang naman, sir. Yung mga, kahit sa amin, pag walang trabaho iba, nagpupusyan ng drugs eh. Pero nung nagkaroon na ng, kahit yung tupad lang ng pamahalaan, yung para sa mga displaced na workers, yung mga nagwawalis-walis ng kalye, bigyan lang sila ng trabaho ganun eh. Kahit mahirap game sila eh. Kasi daw, at least hindi nila kailangan magtago. Hindi po. Totoo yan. Ngayon naman po, from the point of view naman po ng mga businessmen, sabi nyo kasi dati, magulo daw kamo yung mga tataniman ng palm oil, halimbawa, ganyan, kaya ayaw nila magtayo. Ano po ba yung nagbago? Bigla bang nawala ang mga rebelde? I think may affirmative policy in DNR to take care of the environment. Okay. So, I think maganda yon. Pangalawa, nagkaka-interest yung mga kagaya sa amin. Meron kami partner na Hapon. Gusto mag-reforest for carbon credit. So, magtatanim, gagasto sila. Siyempre, kasama kami konti for carbon credit. So, good for the environment, good for employment, di ba? Yung po mga hindi familiar guys, meron po kasing treaty, hindi po ba? Ewan ko lang, nakalimutan ko, Paris Accord yata yun. Basta isang mga international treaty basically, na nagbibigay po ng cap. Parang hanggang dyan lang ang po pwede nyo maging carbon emissions. Tama po? Tama yan. Ngayon po, syempre, hindi naman pwedeng magtanim sa disyerto or sa lugar na hindi angkop sa magkaroon ng puno. So, yung iba pong mga kumpanya, dumadayo sa ibang bansa. Tulad po nung mga Hapon, para dito magtanim ng puno, doon nila makuha yung kanilang carbon credit. So, industriya na rin po pala yun ngayon. Siguro we will be one of the first with Maribeli in the Philippines to establish a large scale in Saan po yun, sir? Candone in Negros Occidental. Napakalaking bagay nun. Pero palagay ko, kabit-kabit yan Yung mass transit na pinag-usapan natin, yung subway, and mga LRT, MRT, tsaka yung north-south commuter. Pag nabuo yan, connected na po Maynila. Kaya pati malalayong lugar, pwede na ma-afford ng tao bumili ng kabahay. Kasi one of the biggest factor sa housing, affordability Maski na rent o own affordability. Kung maliit lang yung naaabot ng mga tren, naaabot ng mga bus, magsisiksikan lahat, mamahal ang presyo. Ngayon, kung meron ka ng magandang tren, biro mo Kalamba to Clyde,
May, So, kembot lang, ayun ka na. Ano ba? ano yan, siguro 150 kilometers, more or less. Hindi ko po tatsado pero mga ganun po Mga ganun siguro, di ba? Opo. So, and if you can reach Makati by train in less than 1 hour, di, maski saan ka tumira. Ano lang, no? Di ba? Oo. Opo, Di ba? nga, napalaking bagay yun, no? Ang bagay yun. Kasi nga po, ang pinakamalaking problema po ng Pilipinas, at least over the past several decades, yung congestion, overdevelopment ng Maynila. And even from the previous administration, ang gusto talaga nila, i-decentralize yung growth para ma-decongest yung Metro Manila. So, sa palagay niyo po, nangyayari na po ngayon yun. Oo, palagay ko. Kasi po, alam niyo sir, lagi pong, madalas namin narinig sa matatanda, lagi sinasabi sa amin, mas masaya yung buhay dati. Yung mas maginhawa daw. Kasi di kami na mga bata. Feeling bata lang po. Pero yung mga bata, kami mga bata-bata, naisip namin parang, ano ba, padilim na ba mundo? Ano ba, pabagsak ba tayong lahat? Sa palagay niyo po ba, mas masaya ba talaga dati? Do we have to be optimistic about the future? Ano po ba nangyayari sa Pilipinas, sir, sa palagay ninyo? Ay, sa akin tingin Opo. dumami yung middle class. Dumami nakaka-afford ng kotse, dumami nakaka-afford ng kondo. Noong araw, ang nakaka-afford ng kondo, mga mayayaman. Actually, Ngayon, middle class, nakaka-afford ng kondo. As a matter of fact, sa DMCA Homes, meron kaming ginawa ngayon na addressing the lower middle class, the inner city, no? So, I think malaking bagay yung BPO, BPM ba yun, na industry. yung business process outsourcing, mga call center. Oo. So, actually, tingin ko lumaki yung middle class. Ito lang po, honest na question lang. Maiba lang po tayo na usapan, sir, ha? Sige. Bakit hindi siksik yung mga condo ninyo? Ano na? Bakit hindi siksik? Sinadya namin yan na na 2 corridors. Yes. Tapos binutasan namin para i-maximize natural ventilation and natural light na nakakatipid ka sa energy. Opo. Tapos nagawa kami ng rainwater gathering para ma-minimize yung Mas sustainable baga. Oo, at saka recycling water para yung mga tubig na nagamit na recycle namin for non-potable use, pandilig sa mga halaman, and panglinis ng building. Kasi guys, kanina nung nag-umpisa yung interview, biniro ko si sir. Sabi ko, sila yung umimbento na affordable na condo na hindi amoy lumang mantika. I meant it. Thank you. Salamat. Kasi po, tuwa ako sa mga DI. Kasi yung kanina po napag-uusap natin, sustainability, hindi ba? Ang gusto kasi natin, hindi lang magkaroon ng bahay ang bawat Pilipino, kundi magkaroon ng bahay na they can call home. Yung magkaroon ng buhay yung mga tao doon, yung may community. Kaya, hindi po ito paid advertisement ha. Tuwa lang po talaga ako. Kasi po sa DMCI condo, nakakahinga ako. May iba po kasi talaga condo. Amoy kulob. So, maraming salamat po. Dinesign namin yung aming condo, not only for shelter, but for modern urban living. In effect, merong lugar na kung gusto mag-party, pwede ka mag-rent ng function room, 3 yung swimming pool, 1 pang bata, pero alagaan ng mga lola o mga yaya. Meron kami lap pool, eksaktong 25 meter, for serious swimmers. Nanonood lang po. Di ba? Ito ba naman yun, di ba? May serious swimmers. So, Then may gym. So yung tao, pag umuwi siya, hindi lang matutulog, kundi leisure, di ba? May gym, di ba? Pwede siya magpa-party na hindi masikip, di ba? But dinamihan namin, nilakihan namin para maging affordable. Pati yung condo juice namin, palagay ko, pinakamura sa buong industry ang condo juice ng aming condo. hindi ko pala, minabawas po kasi saan auto-debit Kaya hindi ko na alam. Di ba? Pero sir, ito po. So, ang gusto ninyo, affordable, at saka may buhay. May community. May community. So, ang tanong ko, sir, yung ganong klaseng pananaw, yung ganong klaseng philosophy sa construction and real estate, paano natin may apply yun sa buong Pilipinas? Kumbaga, ano ang pwede natin i-suggest sa pamahalaan para, kumbaga,
iangat ang kalidad ng buhay ng bawat pamamayan at siguro gawing mas affordable ang buhay, di ba? Hindi, sa nakikita ko mga kilala ko mga businessmen, most of them, if not all, are responsible businessmen. That they take care of their customers, they take care of their employees, take care of their creditors, they take care of their host communities. Kasi ang tingin ko, ang mga businessmen ngayon, pag hindi niya inangatan lahat ng stakeholders, hindi magiging sustainable. Lalo na ngayon. Mag-rest bakan sila eh. Lalo na ngayon, ang dali magreklamo sa social media. Correct. Di ba? Ang dali ng bad publicity. Dali na daling kumalat. Opo. Daling viral. So, people now, tingin ko becoming more aware. Socially responsible. Yeah, I think so. Opo. So kung meron kayong maire-request halimbawa, kahit hindi para sa DMCA, para sa general public, may maire-request po kayo siguro sa Kongreso o sa Pangulo, ano po ba yun? Siguro, lahat tayo may maraming objectives. Siguro, employment, growth, equitable distribution, marami yan, di ba? So, siguro we have to prioritize our objectives, di ba? Hindi naman nating, Rome was not built in a day. Yes. Hindi naman nating kayang baguhin yung takbo ng bansa sa bigla-bigla, di ba? Dapat consistent, careful steps, no? Siguro una, mag-align muna tayo. Tulungan muna natin yung pamanahan para to achieve, Huwag maghilahan. huwag tayo magpatakan, di ba? Align muna tayo para isang direksyon, di ba? Tingin ko lang, Alright. Sir, ito, medyo mabigat na tanong to, sir, pero hindi naman controversial, mabigat lang. Kasi, kanina nagmamano ako sa inyo. Kasi, taga-Bulacan po ako. Pag nakita kami ng matanda, nagmamano kami. Bastos po kasi sa amin. Yung, kanina yung kakamayan mo yung, anybody pagkakamayan mo ng 20 years older than you, sa amin, hindi, bastos pa rin yun. Kailangan magmano kami. Kasi ayaw ni sir, kasi siya tatanda. Kasi 75 years old na po, si sir. Ngayon po, eto, siyempre, alam naman pa natin, umiedad na tayo. Di ba? Siyempre, ini-imagine din natin, paano kaya 50 years old na, baka wala na tayo doon. Di ba? Baka na pa sa inyo. Ano po ba gusto nyo maging Pilipinas by that time? Ano po ba ang pananaw nyo para sa Pilipinas? Alam mo, simple lang yan nung bata ako, nag-aaral ako sa UP. Di ba? So, sama kami doon sa mga nag-rally-rally and so forth, makibaka. Siyempre, today, 50 years afterwards, after UP, structurally, hindi masyado nagbago yung society. Hindi masyado nagbago yung society. I think we still have a lot of disparity in income and opportunities. Siguro, I think first and most important, siguro, good education. Kasi, alam mo naman, di ba? Mahirap ang hindi nakapag-aral. Mahirap hindi nakapag-aral. Opportunities. Lalo na ngayon na digital age. Age of artificial intelligence na binabanggit mo. Balita ko, sabi mo nga, gusto mo magturo ng artificial intelligence, deep learning. And to be competitive in the global society, kailangan tayo mag-transform. Another set of learning another set of transformation di ba? So I think that's one. So in the end, simple na. Ang pangarap ko, peaceful, prosperous Philippines. Are we on the way there? Looks like it. So very very optimistic naman si Sir. Ayan. So meron po ba kayong mensahe? Hindi lang po para sa kababayan, pati sa pamahalaan. Ako, nagpapasalamat ako sa invitation mo at ma-voice out ko yung aking mga opinion, whether they be good intentions naman tayo, hindi naman tayo bad intentions. So, ang tingin ko lang, kailangan yung political will, like the infrastructure. Kung maayos lang yung right of way, tapos lahat yan. Minsan,
Tanda Hirapan ko. mga tao yung right of way, di ba? Di ba yung connector road dati may hardware na ayaw umalis doon? Yun, Di mga ganun, matuloy. Yun lang. Sa akin maayos lang yung infrastructure. Opo. Pabayaan mo na ang private sector to do the rest. But government really has. Nobody else can do infrastructure except government. Are they doing it now? Doing it, pero pwede bilis-bilisan pa. Bilisan pa to natin. BBM, let's go. Bilisan pa. Bilisan pa natin kasi para Diba? makita man lang namin kahit kalahati ng pangarap namin sa Pilipinas. Then yung mga politika, hindi na kailangan mga kampanya. Automatic na yun. Opo. Tingin ko. Makikita naman tao eh. Tama. Gawin lang yung trabaho, hindi na kailangan mga Hindi panya. na kailangan kampanya. Totoo. Maraming salamat po, sir. Boss, thank you. Siya po, si Mr. Isidro Consuni, ang President and Chief Executive Officer ng DMCI Holdings, ang condominium na hindi amoy lumang mantika. Maraming salamat po. RJ, thank you very much.